So, kailangan naka-equal sa 1, di ba? Ang tagal masabi ng standard form, ano? So, divide lang natin siya both by, copy lang natin. Para maintindihan. So, di-divide lang natin both by 36, lahat ng terms. Para maging 1 yung right side. So, remember, ito magiging 9. Ay, 9. Magiging y na lang. Kasi divisible sila by 9. Ingay nila. Wait, ulitin ko. Ano ba yun? Ano yan? AI yan, hindi mo yan maano. Eh, napakatabi answer. Oh, yan na. Hay nako. Ayoko na. Joke ulit. Ulitin natin para malinaw yung pag-explain. So remember, ulitin lang natin meron tayong given na y. Wait lang, ananat. So meron tayong y 9y squared minus 4x squared equals 36. So kailangan natin divide by 36 para maging equal sa 1 kasi ganun nga yung standard form. So ngayon, pag dinivide natin yung 9 tsaka 36, magiging 1/4. So magiging y squared na lang to over 4. Then yung minus, yung 4 tsaka 36 divisible sila by 9, by 4, magiging x squared na lang, then magiging 9, which is equals to 1. So, ibig sabihin naka-standard form na to. So, ganoon lang siya ginagawa. Pag ano. So, kung standard form na to guys, pwede natin to i-graph. Diba? So, remember sa pag-graph, magkakaroon tayo ng kailangan natin ng transverse axis. So, yung transverse axis natin guys, because naka-ano siya guys, naka-y yung positive, yung transverse axis natin nito is magiging vertical. Ay nako, talaga naman, ulit. So bakit daw? So meron tayo itong given, laging may commercial pag nagka-cellphone talaga. So ulitin natin yung given. Meron tayong 9y squared minus 4x squared is equals to 36. So basically guys, kung i-convert natin, ang ingay. Ano nga yan? And live. Yan na. Live na ako. Ingay-ingay. Joke. So ulit. Kasi kailangan to maayos para ma-post ko siya ng maayos. Ang daming commercial. So meron tayong ulit 9y squared minus 4x squared equals 36. So kung convert natin siya, transform natin to standard form, kailangan maging 1 yung right side. So dinivide natin by 36. So basically ito magiging 1 na lang yan. So i-divide mo yung 9 tsaka 36, magiging 1 over 4. Then yung 4 tsaka 36 magiging 1 over 9. Or magiging y squared na lang siya over 4 at tsaka x squared over 9. Standard form. So meron tayo nyan guys. So yung transverse axis natin is what? This vertical. Bakit? Kasi guys, yung y natin yung positive. Kapag y yung positive, that is vertical yung transverse axis natin.
Then from here, pwede na natin kunin yung center. So basically guys, kasi yung center alam naman natin, tuturo ko naman to last time. Kapag walang pair yung x and y, basically yung center niya nasa origin. Or nasa 0, 0. So pag dito na, pwede na natin yung kunin yung a squared. Remember yung a squared hindi siya same sa hindi siya same sa ellipse na kung sino yung pinakamalaki siya yung magiging a squared mo. Dito guys sa hyperbola, kung sino yung naunang number or sino yung positive, basta yung y squared, positive siya. So yung baba nun, yun yung magiging a squared mo. So basically yung a natin is plus minus 2. Gets natin yan, alam mo. Square root lang naman yun eh. Then dito naman guys para sa b squared natin, that is 9. So magkakaroon tayo ng b which is plus minus 3. So sa c squared natin, 'di ba meron tayong formula na a squared plus b squared para sa letter C or sa focus. So pa-plug lang natin yung 4 tsaka yung 9 natin sa c squared. So basically guys, magiging c squared is equals to 13. So i-square root lang natin yung both side para makuha natin yung c. So yung magiging value ng c natin will become plus minus square root of 13. Kasi hindi mo naman siya masisimplify into wala ka naman makukuhang perfect square. Pero kung gusto mo siya i-approximate, makukuha mo to as ano ba approximate na ito. So remember guys, ang ingay-ingay. So meron tayo na ito. So ayun na siya. Ayun lang naman kailangan mo para mag-graph yung yung hyperbola.